Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ulit si Mary Grace Pelayo at sa vlog na ito ay meron tayong pag-uusapang isang paksa at ipapakita ko ito sa inyo kung anong paksa ito at kung ano-anong mga katanungan ang ating masasagot ngayong araw na ito para sa vlog na ito. Kaya abangan nyo at makinig kayo sa aking mga kasagutan sa bawat tanong na ating inihanda dito. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa panitikang Filipino. Meron ditong unang katanungan, ano ang panitikan para sa iyo at paano mo ipapaliwanag ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan? Ayon sa aking mga nakalap na impormasyon, ang panitikan ay nanggaling sa salitang pang plus titik plus an. Ang pang bilang ginamit na unlapi na pang, tapos kinabitan ng titik at sa huli ang hulaping an, kaya panitikan. Diyan ang galing ang salitang panitikan. Ang titik naman ay nanggaling ito sa isang Latin na tinatawag na literatura or sa English ay literature, na kung saan nangangahulugang titik. So, yan ang titik, isang literatura. Ayon sa unang katanungan, para sa akin, ano ang panitikan? Ano ang opinion ko kung ano ang panitikan para sa akin? Para sa akin, ang salitang panitikan ay isang sining ng pagpapahayag. Ang panitikan ay ang paraan ng tao upang ilabas ang damdamin, karanasan, pangarap, takot at pag-asa sa pamamagitan ng pagsasalita. Yun ang panitikan para sa akin. Kasi para sa akin, ito ay sining ng pagpapahayag. Ang panitikan ay kung saan natin maipapahayag ang ating damdamin, mga saloobin, at kung ano ang ating mga karanasan sa buhay. At sa pamamagitan o sa paggamit ng pagsasalita. Hindi lang ito basta mga aklat o kwento. Ang panitikan ay isang salamin ng buhay. Kasi dito natin nakikita kung paano nag-iisip, kung paano nararamdaman at namumuhay ang tao sa iba't ibang lugar o panahon. Ang panitikan ay maaari itong tula, maaari itong kwento, o kahit simpleng pahayag ng tao. Ano man ang anyo nito, iisa lamang ang layunin ng panitikan, kundi ang maipahayag ang kaluluwa ng tao at maipasa ang karunungan at kultura sa henerasyon hanggang henerasyon. Kaya sa madaling sabi, ang panitikan ay ang boses ng ating lipunan at tala ito ng ating mga karanasan sa bawat Pilipino at ng buong sangkatauhan. Yon, para sa akin, yon ang panitikan. Maaari nating maiparating ang ating mga saloobin, hindi lang sa ating kasiyahan, pati na rin sa ating kalungkutan. Maaaring mabasa ng mga iba't ibang tao kung paano mo hinarap ang iyong mga problema. Maaari ka ding makabasa ng kung paano din sa ibang tao hinarap nila ang kanilang mga karanasan sa buhay. Kaya para sa akin, napaka-importante ng panitikan dahil dito natin malalaman at dahil makakuha tayo ng mga impormasyon dito, at isa pa, dito din tayo matututo
dahil marami tayong kwento na matututunan dito dahil sa iba't ibang karanasan na mababasa natin sa ibang tao, mga opinyon nila at kung ano-ano pa, ay tiyak na may mapupulot ka talagang aral. At sa pangalawang tanong, kung paano ko daw ipapaliwanag sa isang ordinaryong bata o mamamayan. Kung ako ang tatanungin, sasabihin ko, alam mo bata, yung kwento na binasa mo bago ka matulog o yung mga kwento na mababasa mo sa iyong paaralan, yung mga tula, alamat, kwentong bayan, o kahit kwento ng iyong kaibigan, o kahit kwento ng iyong mama at lola, yun ang tinatawag nating panitikan. Kasi ang panitikan, ito ay isang koleksyon ng mga karanasan. Diba? Sa iba't ibang kwento, mayroon tayong nalalamang iba't ibang karanasan. At meron tayong napupulot na aral. Pagkatapos ng mabasa ang kwento, may mapupulot tayong aral base sa kwento. Ang panitikan ay kagaya ng alamat ng pinya. Yan, isa yung halimbawa ng panitikan. Alam ko na alam nyo na ang kwento ng alamat ng pinya. Dahil palagi itong kinikwento ng ating mga magulang, kaibigan, mga guro. Diba sa kwentong yun, bata, si Pina ay pinarusahan dahil tamad siya. Hindi niya nakikita ang mga bagay doon sa kanilang bahay. Kanila naman yung bahay, bakit hindi niya nakikita yung mga bagay-bagay doon? Palagi niyang tinatanong sa nanay niya kung saan nakalagay yung sandok, saan nakalagay yung baso. Sabi ng nanay niya, hindi niya daw ginagamit ang kanyang mata. Ang nangyari kay Pina ay, siya ay naging pinya. Nagkaroon siya ng mga maraming mata. Ano bang mapupulot nating aral doon? Huwag maging tamad at huwag magreklamo kapag uutusan ka ng iyong nanay. At gamitin mo ang iyong mata sa paghahanap ng mga bagay-bagay dyan sa inyong bahay. Huwag kang laging, mama, sige na lang kag panugo. Nga na, dila pwede. Ang panitikan, mga bata, ang panitikan ay mga salita at kwento na ginagawa ng mga tao para magkwento ng buhay. Dito natin nalalaman kung bakit umiiyak ang isang tao, kung bakit masaya ang isang tao, kung bakit malungkot ang isang tao, o kung bakit nagagalit ang isang tao. Paano siya nagtagumpay sa buhay? O paano niya nalagpasan ang mga problemang hinaharap niya sa buhay? O mga napagdaanan niya mga problema? Parang ganito, kapag nagdodrawing ka, pinapakita mo kung ano ang nasa isip mo, di ba? At kapag nagkukwento ka naman, pinapakita mo naman kung anong nasa puso mo. At yun ang panitikan. Kwento mula sa ating puso. Kung walang panitikan, wala tayong kwento, wala tayong tula, walang mga alamat, at walang matututunan tungkol sa buhay. Walang mga tao noon at ngayon ang ating malalaman. Sa madaling salita, ang panitikan ay lahat ng kwento na tumutulong sa iyo para matuto, maintindihan ang mundo at mas makilala ang iba pang tao. Para sa ikalawang katanungan, ano daw ang panitikang Filipino para sa akin bilang isang mag-aaral sa kolehiyo? Ang panitikang Filipino ay para sa akin bilang isang mag-aaral sa kolehiyo. Ang panitikang Filipino ay hindi lang basta koleksyon ng mga kwento, tula, dula, awit at mga nobelang sinulat ng mga Filipino. Ito ay buong pagkakakilanlan natin bilang isang bansa.
or bilang isang Filipino. Ipapaliwanag ko ito sa inyo ng mas malinaw. Una, panitikang Filipino, naglalarawan kung sino tayo o kung ano tayo. Ang panitikang Filipino, kumbaga, ito ang ating pagkakakilanlan. Dito tayo nakilala ng ibang pang tao dito sa mundo. Dito ko nakikita kung paano nag-isip, nagmahal, nakipaglaban, at nakipagsapalaran ang mga Pilipino noon. At ngayon din man. Doon ko nalaman na dahil sa panitikan, nalaman ko kung gaano kahirap ang buhay noon ng mga Filipino o ang ating mga ninuno. Naintindihan ko kung bakit ganito ang Pilipinas ngayon. Hindi lang ito fiksyon, kundi ito ang buhay ng mga tunay na tao. Ang panitikang Filipino, ito ang nagbibigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa o pagkaintindi sa ating kultura. Habang nagbabasa ako ng mga epiko, mga alamat, o mga sanaysay, mas naintindihan ko kung bakit ganito ang paniniwala, mga gawi, at kaugalian ng mga Pilipino. Parang pag-aaral ng kultura gamit ang kwento. Ang panitikang Filipino para sa akin, ito ay ang nagbubukas ng mga mata ko tungkol sa lipunan. Nakatutulong talaga ang panitikang Filipino sa pagmulat ko o sa pagkakita ko, sa pagbukas ng mata ko tungkol sa lipunan na ating kinabibilangan. Maraming mga akda na tumatalakay sa kahirapan, sa diskriminasyon, mga kasaysayan, pag-asa at pagkikibaka. Bilang college student o mag-aaral sa kolehiyo, natuto akong maging mas mapanuri at mas may malasakit sa mga isyong panlipunan. Dahil sa panitikan, marami tayong makakalap na impormasyon, marami tayong mababasa na iba't ibang opinyon ng mga tao, marami tayong mababasa ng mga karanasan sa buhay ng mga iba pang tao, marami tayong mga isyong malalaman. At yung mga nababasa natin, meron din tayong makukuhang aral doon o mapupulot na aral. At kumbaga, yon ang way na ma-switch yung utak natin. Kumbaga, ito din, ang panitikan din ang nagbibigay sa atin ng paninindigan sa sarili. Dahil nagkaalam tayo, or sa madaling salita, nalaman natin ang mga bagay na hindi pa natin nalaman dahil ito sa panitikang Filipino. Para din sa akin, bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, ang Filipino o ang panitikang Filipino, ito ay ang paraan upang mapanatili ang ating wika. Sa pagbabasa, pagsusuri ng panitikang Filipino, mas napalalim ko ang pag-unawa ko sa sariling wika. Kaya mas nagagamit ko ito ng epektibo sa pag-aaral. Kagaya ngayon, sa pagbablog, nagagamit ko ito, ang pagtatagalog o ang pagsasalita ng ating wika, at lalong-lalo na sa pakikipagkomunikasyon. Para sa akin, panitikang Filipino din ang nagtuturo ng aral. Nagtuturo ng aral at karakter. Hindi lang kaalaman ang naibibigay nito. Tinuturuan din akong maging mas makatao, mapagpakumbaba, mas maunawain, at mas magalang sa pinagmulan ko. Sa kabuuan,
Ang panitikang Filipino para sa akin ay kwento ng ating pagkatao. Isang buhay na tala na patuloy na humuhubog sa aking pag-unawa, pagkamalikhain at pagiging isang tunay na Filipino. Ngayon, para sa ikatlo, ano ang mga nalalaman kong kasaysayan o history patungkol sa panitikang Filipino? Kasaysayan ng panitikang Filipino, mga nalalaman ko dito sa Pilipinas, ang panitikang Filipino ay dumaan sa maraming yugto. Alam natin yan. Sa bawat panahon ay nag-iiwan ng mahahalagang anyo ng panitikan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan. Una, sa panahon bago pa dumating ang mga Kastila o ang pre-colonial period. Bago pa man dumating ang mga mananakop, mayaman na ang panitikan ng Pilipinas. Pasalita ang paraan ng paglaganap, hindi sa pagsusulat. Mga anyo ng panitikan, epiko, pagaya ng halimbawa, Biag ni Lamang, Hudhud ni Aliguyon, mga alamat, mga kwentong bayan, mga bugtong, mga salawikain at awiting bayan. Nakaangkla sa tradisyon, paniniwala, kalikasan at kabayanihan. Ngayon dako tayo sa sunod. Ito na ay ang panahon ng Kastila o ang pananakop na ng Kastila dito sa ating bansa. Pagdating ng mga Kastila, nagkaroon ng malaking pagbabago ang ating panitikan dahil nga ang layunin ng Kastila kung bakit nila sinakop ang ating bansa, ang layunin nila ay ipalaganap ang Kristyanismo, ipalaganap ang alpabetong Romano at ituro ang pagbabasa at pagsulat. Kaya nga, may mga anyo ng panitikan noon ng pasyon, awit at korido, dulang panalihiyon, sinukulo, moro-moro, at doon din ang doktrina Kristiyana. Ito ang unang aklat na nailimbag ng Pilipinas. Dito nagsimula ang dokumentadong kasaysayan ng panitikang Filipino noong 1593. Sunod naman ay sa panahon ng propaganda at himagsikan noong 1872 to 1898. Panahong umusbong ang makabayang panitikan, kilusang propaganda. Halimbawa kay Jose Rizal, ang No Limitangere at El Filibusterismo, kay Marcelo H. del Pilar, ang Diaryong Tagalog, kay Garciano Lopez Haina, ang La Solidaridad, panitikan at himagsikan, kay Andres Bonifacio, mga tula at akdang makabayan, kay Emilio Jacinto naman ay kartilya ng katipunan. Mayroong mga katangian nito o mga nasulat nila ay mga kalayaan, pag-asa at revolusyon. Dako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano o ang pananakop ng Amerikano dito sa ating bansa noong 1898 at 1946. Naging mas malawak ang panitikan Filipino o panitikang Filipino sa Ingles at sa Filipino. Ipinakilala ang sistemang pampubliko sa edukasyon. Lumaganap ang mga maikling kwento, sanaysay, mga tula sa Ingles sa panahon ng modernisasyon ng panitikan. Sa panahon naman ng Hapon noong 1941 to 1945, ipinagbabawal doon ang pag-i-Ingles. Kaya mas lumakas ang panitikang Filipino. Umusbong ang haiku at tanaga, mga maikling kwento sa Filipino, mga tulang may lalim at simbolismo. Doon sa panahon ng mga Hapon. Panahon ng kalayaan at makabagong panahon o ang kasalukuyan ngayon, 1946, patuloy pa rin yumabong ang panitikang Filipino, paglabas ng modernong nobela,
paglabas ng modernong nobela, tula, spoken poetry, digital literature, pagsilang ng mga bagong manunulat at kritiko, pagsama ng panitikan sa paaralan at kolehiyo. Sa pang-apat na katanungan, ano raw ang mga panitikang Filipino ang nagustuhan ko? Sa lahat ng panitikang Filipino na nadaanan ko mula elementarya hanggang kolehiyo, ang pinaka nagustuhan ko ay ang mga alamat at epiko noong elementarya pa ako. At No Limitang Here at El Fili naman noong naging high school ako. At hanggang sa kolehiyo ay nagustuhan ko na yung mga spoken poetry, mga balagtas, mga tula na kagaya ng tula ni Balagtas, yung mga about pag-ibig, buhay, paghahanap ng sarili, gano'n. Noong elementarya ako, ang mga alamat at kwentong bayan ang pinaka nagustuhan ko noon. Ang mga alamat ng pinya, kagaya ng nasabi ko nga kanina, alamat ng Sampaguita, mga alamat ng Bahaghari. Nagustuhan ko ito kasi madaling intindihin. At puno talaga ito ng aral. Pagkatapos kong basahin, meron talaga akong maiisip na aral at marirealize sa aking buhay. Para silang simpleng kwento, pero may paliwanag sa mga bagay sa paligid natin at sa mga paligid natin na talagang nakikita natin o nararanasan natin sa ating buhay. At bilang bata noon, nakakatuwang pakinggan kung paano nagkaroon ng mga ganito at ganon. Diba, kapag bata tayo ay curious tayo sa mga bagay-bagay. Kaya naman ay talagang gusto nating matuto o gusto nating malaman kung paano yan ginawa, kung bakit merong ganyan. At nung naging high school naman ako, No Limitang Here at El Filibusterismo mo talaga ang nagustuhan ko sa mga panitikang Pilipino. Dahil nga merong mga subject noon sa Filipino na talagang pinofokusan talaga nila ang writings o mga sulat ni Dr. Jose Rizal. Nang tumanda na ako, mas na-appreciate ko ang No Limitang Here talaga at El Filibusterismo. Dati parang mabigat basahin, mukhang ang dami-dami, mukhang hindi ko maintindihan. Pero nang tumagal, mas naiintindihan ko. Ito ko rin unang naramdaman. Pero sa huli or nung tumagal na, mas naintindihan mo na hindi lang ito isang nobela. Salamin ito ng ating lipunan. Dito ko nalaman kung paano ipinaglaban ng mga ninuno nating Pilipino noon ang ating bansa. Napabilib talaga ako kay Dr. Jose Rizal sa mga sulat niya dito. Dito ko rin unang naramdaman na ang panitikan ay hindi lang kwento, kundi boses ng mga Pilipinong nakaranas ng sakit, pang-aapi, at nakaranas din sila ng pag-asa at pag-ibig sa ating bayan. Noong senior high ako at hanggang ngayon sa kolehiyo, kagaya ng sinabi ko, mas naging paborito ko o napagtuunan ko ng pansin ang mga panitikang Pilipino katulad ng tula, spoken poetry, word poetry. Mas naging paborito ko ang mga tula ni Jose Corazon de Jesus at Balagtas, mga makata. Nagustuhan ko sila dahil mas personal, mas totoo, at mas ramdam ko. Parang direktang tumatama sa emosyon, sa isipan at sa puso ko, lalo na kung tungkol sa pag-ibig, tungkol sa buhay, at tungkol sa paghahanap ng sarili. So, sa kabuuan, ang pinaka nagustuhan ko mula noong una at hanggang sa huli o sa lahat ay ang No Limitang Here. Dahil dito ko tunay na nakita ang kahalagahan ng panitikang Pilipino.
sa paghubog ng bansa at pagkatao. Dahil dito ko tunay na nakita ang kahalagahan ng panitikang Pilipino sa paghubog ng bansa at pagkatao. At ang panghuling tanong, nakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili ko? Para sa akin, oo. Malaki ang naitulong ng panitikan sa pag-unawa ko sa sarili ko at sa lipunang aking ginagalawan. Sa pagbabasa ng iba't ibang akdang Pilipino, mas nakilala ko hindi lang ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas, kundi pati na rin ang mga damdamin, pangarap at takot na pinagdaraanan ng bawat tao. Kasama na ako. Una, natulungan ako ng panitikan na mas maintindihan ang sarili kong emosyon at pananaw. Tulad ng sinabi ni Bien Lombero 2005, ang panitikan ay salamin ng karanasan. Ibig sabihin, kapag nagbabasa ako ng tula o kwento o awit, umawit ng awit, nakikita ko ang sarili ko sa mga tauhan, sitwasyon. Dahil dito, mas nakilala ko kung paano ako mag-isip, mag-react sa mga bagay-bagay, at yun. At pangalawa, mas naunawaan ko ang mga issue at kalagayan ng lipunan natin ngayon. Ayon nga kay Dr. Jesus Salazar, ang panitikan ay daluyan ng kaisipan at damdamin ng bayan. Kaya kapag binabasa natin ang may akda ay mas naiintindihan natin ang pinanggalingan ng mga tao. Kung bakit may kahirapan, kung bakit may diskriminasyon, kung bakit merong unfair, kung bakit may pagmamahal sa bayan ng mga tao at pakikibaka. Pinatibay rin ito ni Dr. Jose Rizal. Sabi niya, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa pagbabasa ko ng No Limit Tangere at El Filibusterismo ay mas lumawak ang aking pagtingin. Mas lumawak ang pagtingin ko sa kasaysayan at sa problemang patuloy pa ring nararanasan ng bansa ngayon. Sa kabuuan, nakatulong ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili dahil nakita ko sa sarili ko sa mga tauhan, damdamin at karanasan ng mga akda. Nakatulong din ito sa pag-unawa ko sa lipunan dahil ipinapakita ng panitikan ang totoong buhay, totoong mga nararanasan natin dito sa mundong ating ginagalawan. Kasaysayan at mga pagkakaiba ng mga Filipino at mga tao. At maraming mga scholar tulad ni Lumberas, Salazar at Rizal ang nagpapatunay na ang panitikan ay hindi lamang isang libangan, kundi isa itong salamin at guro ng ating buhay.